Ayan, welcome back to episode 6 of our Privacy in the Spotlight. And of course, this month is June, kaya nagsiselebrate tayo ng Pride Month. And dahil dyan, ang ating episode ay Pride and Privacy, Securing Queer Spaces. At nandito tayo ngayon kasama si Sir Cleo ng Compliance and Monitoring Division, one of an advocate, very advocate ng privacy. Palagi siyang nagtotalk and speaking engagement with different companies. And also we have Dorothy Chong, and siya ay former member din ng National Privacy Commission. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Miss lahat. Lauren. Magandang gabi sa ating lahat. So, kamusta po kayong dalawa? Ikaw na mauna kaya. Oo. Mabuti naman ako ngayon. Since Pride Month, I know na maraming celebration. So, kamusta? May celebrations ba kayo? Or meron ba kayong aatenan ng mga walk or mga celebrations? Honestly, okay. Honestly, myself, hindi naman ako talaga pala-attend ng mga ganyang, lalo na yung mga march, o kaya may parang rally, mga ganyan. Hindi ako talaga na-attend. Pero, hindi ko naman sinabing hindi ako sumusuporta. Hindi lang ako uma-attend. Kasi natatakot ako baka mamaya biglang magkagulo. So, ayoko malagay sa kapahamakan. Pero I do support kung ano man yung advocacy nila. Yan. Ganun lang naman. Ikaw, Do? For me naman, same. Hindi ako mahilig umattend kasi ang daming tao. Medyo, nakaka-claustrophobic yung dami ng tao. Pero Lalo galing tayong COVID. Diba? COVID. Mm-hmm. Pero gusto ko yung mga webinars na itong Pride Month. Marami yan mga NGOs na nag-aano sila ng mga webinars towards LGBT community. So yun, mas preferred ko niyo yung mga webinars lang kaysa sa yung mga correct. walk. Yes. No? Hindi ko alam kung meron bang pedestrian din dito na yung rainbow yung color. Parang before meron siya sa Cubao. Not sure if it's still If existing. it's still there. So ayan. At dahil privacy in the spotlight, yung topic natin is LGBTQ and privacy. So, question lang, ano ba yung relation or importante ba sa LGBT yung data privacy when it comes to? Actually, sobrang importante ng privacy for the community. Kasi, for the community, hindi siya yung katulad ng, pag pinanganak ang isang baby, dalawa lang yan, di ba? Girl or boy. Pero, pag part ka ng community, rainbow nga, di ba? LGBTQIA+. Mayroong tinatawag na coming out. Itong coming out na to, essential siya sa community kasi not everyone can accept you. And also, hindi sa lahat ng panahon is ready ka mag-come out. Kasi mayroon pa yung part na questioning, lesbian ba talaga ako? Bading ba talaga ako? Lalaki ba talaga gusto ko? Parang ganun. May mga parts pa na ganun. So, yung coming out, important siya kasi you choose when, where, and who kanino ka lalabas. Pero minsan, may mga pagkakataon na napipilitan ka na lang na lumabas kasi may nag-out na sa'yo. So, pag na-out ka na, ano ba yung mga repercussions nito? Normally, sa atin, as Filipino, di ba close tayo sa mga family natin, close family ties tayo. So, imaginein mo, kung hindi ka na-accept ng magulang mo or ng kapatid mo, dun lang tayo sa family, wag na muna sa friends. So, mahirap talaga na pinapangunahan natin yung person. Na i-out yung sarili niya kung hindi pa talaga siya prepared. So, isa yun sa mga privacy issues. And next naman, di ba, conservative tayo. May mga parts na pag nag-out ka, merong baka hindi ka matanggap sa work. Or, for example naman, kung hindi lang sa Pilipinas, sa ibang parts ng mundo, pwede kang makulong just being part of the community. Oh. So, mahirap talaga para sa kanila na ma-out yung kanilang preference. So, parang, akala ko kasi parang ngayon, na digital age, accepted na lahat. So, meron pa rin pala na parang ganun yung feeling nila they're not readily okay na to open up and Mas mag-gender progressive reveal. naman na I mean, ngayon. hindi gender reveal. Mag-reveal ng kanilang preference. Ayan. So, ikaw, Sir Cleo. Sir Cleo kasi is you conduct seminars and si Sir Cleo po yung one of the most favorite resource person na ini-invite. So, Sir Cleo, ano yung every time na nagkakaroon ka ng talk and as a resource person, ano yung usual na question na nare-receive mo na related sa LGBTQ? Well, actually, hindi naman talaga siya nire-raise na as a question na parang agad-agad, no?
Kasi hindi pa nila nare-realize din na ganun ka-importante yung privacy pagdating dito sa mga LGBTQT. Actually, ako mismo yung ano sa kanila, nag-raise, nag-open up ng awareness. Katulad na lang lalo na dun sa mga tao o sa mga members ng LGBTQT na kloseta, no? Alam niyo naman siguro kung ano yung kloseta, yung ayaw ilabas yung kanyang tunay. Hindi pa ready. Okay. Bakit? Kasi itong mga kloseta na to, ano sila, kumbaga parang vulnerable saan? Unang-una, pag itong mga tong nagtatago, kasi ang dahilan kadalasan yan, ayaw nila mabuking na magulang, ayaw mabuking na sa opisina or kahit saan. Gusto nila sa kanila lang. Dahil hindi sila handa, takot sila, at pagka nabuking, pwede silang ma-depress, pwede magpakamatay. Diba? Kadalasan, pagka nalaman na ikaw ay member ng LGBTQT, madidiscriminate ka. Katulad nga sabi ni Ms. Dot, diba? Yung sa trabaho. Kadalasan yan, pag ini-interview, minsan parang yung interview pa, hindi mo, indirectly, nagtatanong sila, pero tungkol pala yun doon sa kasarian mo or yung ano mo, yung gender. Inaalam nila kung ano talaga ikaw. Ngayon, pagka nalaman nila, parang magbabago na mayroon na silang prejudice. Nadi-discriminate ka na, maari babaan na yung grade sa'yo. Yung age ko ngayon, lahat yan pinagdaanan ko na. Naging kloseta ako, nag-out ako, lahat po yan. Kaya alam na alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga yan. At isa pa, yung mismo kasing yung members ng LGBTQT, hindi po yung iba, hindi ginagalang yung mismong karapatan ng ibang LGBT. Alam nila na, okay, kloseta ito, pipilitin pa nilang ilabas. Parang ganon, kumbaga. Kasi hindi pa nga naman ready. Yes. So, kahit same, kasi kung minsan baka, same kayo ng community, so, nagkakakitaan. So, pero hindi pa ready na yung isang member na to reveal. Gender, pwede ba yun? Gender reveal. Pero mag-reveal ng kanyang preference at kanyang So, meron pala talagang gano'n. Kasi medyo nawiwirduhan ako kasi parang modern na tayo. Parang dapat ina-accept na. Pero may ganun pa rin palang issue. Madami pa. Madami pa. So, pero kung titingnan naman natin kasi ang LGBT community preference dito sa Pilipinas, hindi naman siya, yung open naman tayo sa ganito, no? Compared doon sa ibang bansa na talagang sabi mo nga nakukulong. Pwede kang makulong. Oh my God, may mga ganun. So, ingat din sa social media. Kailangan talagang mag-ingat sa social media. Tapos, ang problem naman minsan sa social media, di ba, privacy nga. So, minsan, alam naman natin yung mga apps, ano yung kinokollect nila. Imaginein mo kung na-breach yung app, anong mangyayari kung yung tao nagtatago siya sa isang alter account na? Kasi gusto niya ng safe space pero hindi niya pa kayang lumabas. So, nagtatago siya sa pangalan na to para ilabas yung mga saloobin niya. Ganyan, not necessarily pictures kasi nagtatago nga siya, di ba? Minsan may mga saloobin siya na talagang, for example, drag race. Gusto niya lang maging fan ng drag race na as in, ilabas niya talaga na fan siya nitong show na to. Pero, syempre, pag iisipin ng mga tao, fan ng drag race, so baka bading to, or lesbian to. So gagawa siya ng, magtatago siya. Ano yung tawag doon? Parang Finsta. Kasi fake Instagram. Ganon. So, speaking of fake Instagram, meron kasing nag-send, no, ng concern. Parang meron daw umattend ng concert. So, itong question na to. Umattend ka ng concert, and then, siya, isa siyang lesbian or kasama niya yung girlfriend niya. However, meron silang picture na pinost niya sa sarili niyang account. And then, yung organizer ng concert, ni-repost yon. So, parang yung one photo napunta sa isang page ng isang concert. So, tatanungin ko, Sir Cleo, ano ba to? DPA ba to? Or ano ba dapat gawin dito? Okay lang ba to? Or sa inyo, sa tingin niyo po? Okay. Unang-una, ang pinag-usapan natin dito ay larawan or picture. So, this is a personal information. So, it can be under the scope of the DPA. Okay. So, once itong picture na to ginamit, halimbawa, ano ba yung purpose, no? Yung paggagamitan, lalo na kung sa masamang paraan o yung paraan na makakasama doon sa may-ari ng picture. At lalo na't ginamit mo, walang paalam, pwede itong maging
under the scope ng DPA. Pwede yun. Kasi nga personal information. Kasi picture. Yes, picture. Pero ito lang masasabi ko. Payo agad, pwede ba? Kasi nga yung mga nagpo-post na ganyan, personal social media account mo yun, mag-ingat na lang siguro tayo sa pagpo-post. Okay, lalo na yan katulad, lihim ba? Lihim ba yung kanilang well, hindi natin alam kasi hindi na natin, mention. okay, so halimbawa, katulad niyan, lalo na yung mga lihim, alam nyo naman lihim pa, bakit mo ipopost, di ba? So mag-ingat din tayo, tayong mismo as owner of our personal information, we should be careful and responsible in posting itong mga personal information katulad ng picture. Kasi nga, pwedeng meron tong consequence, no? Alam naman natin kung ano yun, na yun na nga, pwedeng gamitin. Lalo na, pwede kang mabuking din. Halimbawang ikaw yung nagtatago dahil doon sa picture, pwede kang mabuking. Yun na nga yung term nila, mabukelya, di ba? Mabuking. Tagtatago ka pala, bakit ka magpo-post ng mga pictures na ganyan? So, yun. Diba? So, I think hindi lang dahil sa LGBT, no? Kahit siguro sino na ingat palagi. Babae ka man, lalaki ka man, or preference. Para kahit kanino naman yung mag-iingat ka. Applies to all. Kung pwede, private palagi yung, para hindi na share ng public. No? Saka, di ba, once na nag-post ka, nandun na yun, it's out there. Yes. So, lagi natin isipin yun na kahit naka-private yan, it's out there. Yung mga friends mo nakita. Lahat ba ng friends mo, di ba? Baka friends mo, tapos, si-screenshot. So, hindi, I mean, yung privacy, yung data privacy kasi, kung minsan nagsa-start din sa atin kung gaano tayo ka responsible. Kaya always think before you click. Ayan. So, eto, siguro, hingi na lang kami ng advice or any message from you for the LGBT community and also for the data subjects and doon din sa lahat ng companies, PICs na nagko-kolekta or ang mga, di ba may kinokolekta pati gender. So, any message po sa ating mga ka-privacy? Siguro mauna muna ka, Sir Cleo. Okay, sige, go ahead. For the companies na nagko-collect ng information, ng mga personal data, parang feeling ko, titake ko na tong chance na to. Gusto ko silang maging gender inclusive. Like, di ba merong sex, merong gender. Sana gamitin naman natin ng tama yung pagkakaiba nun. I mean, i-google nyo na lang kung hindi pa nila alam. Pero yung mga ganun, para lang kahit papano is, for the community, hindi ka naman feeling na gender nakalagay. Pero male at female lang. Parang medyo mali yung pagkakagamit nila. And then, for the community, syempre, Happy Pride Month sa ating lahat. And of course, at the end of the day, kailangan protektahan natin yung sarili natin. Always protect ourselves kasi kahit na open pa rin ang mga tao with regard sa pagiging gay natin or lesbian, we should always protect ourselves and also again, iprotektahan natin yung mga tao sa community. Huwag tayo yung mag-out sa kanila, wag natin yung gagawin kasi safe space nga tayo yung safe space. So, yun lang. Ayan. Sir Cleo. Dami sinabi nila. Okay. So again, Happy Pride Month din para sa lahat ng mga members ng LGBTQP. Ayan. Una, para sa mga kumpanya, organization, government agency, so lahat po ng mga nagpaproseso ng personal information, mas maganda po siguro ang payo ko ay magkaroon kayo ng training, awareness on privacy. Kasi hanggat wala kayong kaalaman tungkol dyan, hindi nyo marerespeto kung ano man tong mga karapatan na dapat na igalang, di ba? At syempre, dapat magkaroon din, katulad nga na sinabi ni Ms. Dot, yung inclusivity, ayan, magkaroon kayo ng mga specific policy. O katulad ng mga non-discrimination policy. And specific din para doon sa mga community na katulad ng LGBTQ. Ano pa? So, training and awareness, yung policy na specified or specific for LGBTQ kung kinakailangan talaga. Dahil meron talagang mga kumpanya ay deadma sila, no? Deadma sila sa mga ganyang bagay, no? Kumbaga, kailangan din talaga ng awareness tungkol din sa mga LGBTQ. Kailangan talaga erase yung awareness na yan. Yun ang pinaka-importante. Dahil pag wala kang alam, doon merong nangyayaring hindi maganda. Diba? At para naman sa
Pati na rin ba doon sa mga data subject Yes, mismo, opo. doon sa mga mismong members ng LGBTQT? Okay, so nabanggit ko na kanina, dapat maging kayo, responsable. Responsable sa inyong sariling information. Huwag basta share ng share. At huwag basta bigay ng information. Mamili kayo ng pag-sharean at maging mapanuri. Dahil katulad na lang, halimbawa, kayo ay nag-member sa isang app. Yung mga dating app, Dating katulad apps. ng, hindi na ako Hindi magbabanggit, pwede baka banggitin. sabihin, Tayo. hindi ako magbabanggit. Baka Yung mga- sabihin may ina-endorse ka. Oo. Baka yung mga dating app, bigay ng information. Dahil gusto niya, syempre, as LGBTQT, alam nyo ba kayo ay targeted, no? Targeted. Ano ibig ko sabihin ng targeted? Targeted kayo ng mga scammers. Sure. Syempre, kadalasan ng mga LGBT marupok. So, wag tayong maging marupok. Yon ang pinaka-importante. Wag maging marupok. Okay. And thank you once again. A happy Pride Month, everybody. And if you have questions and comments, follow and send in on our official Facebook page and X or former Twitter pages. Kung meron din po kayong gustong ibahagi na kwento ng privacy, isend nyo lamang po yan sa spotlight@privacy.gov.ph. Again, kita-kits po tayo sa next episode ng Privacy in the Spotlight!